Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time, God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Don Marcelino sa probinsya ng Davao Occidental. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Don Marcelino. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa aklat ng mga awit, 29 na kabanata, ang talata po ay 42. Iyong itinaas ang kanyang kaaway. Tuwang-tuwa sila't pinapagtagumpay. Iyong itinaas ang kanyang kaaway. Iyong itinaas ang kanyang kaaway. Tuwang-tuwa sila, pinapagtagumpay. Iyong itinataas ang kanyang kaaway. Iyong itinaas ang kanyang kaaway. Tuwang-tuwa sila, pinapagtagumpay. Tuwang-tuwa sila, pinapagtagumpay. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo na ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan, maging dahilan upang kami, Panginoon, ay tanggapin sa iyong banal na harapan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan amang Diyos ng Don Marcelino sa probinsya ng Davao Occidental. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Don Marcelino nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Don Marcelino. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo. Sa 9 na kabanata, ang talata po ay 1 hanggang 7. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Faraon at sabihin mong ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreo
Napayagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya kayo, paparusahan ko ng kakilakilabot na salot ang kanyang mga hayop, mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo. Ngunit isa mang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Naitakda ko na ang oras. Bukas ito mangyayari. Kinabukasan ginawa nga ni Yahweh ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng hayop ng mga Ehipsyo. Ngunit kahit isa'y walang namatay sa mga hayop ng mga Israelita. At nang patignan ng Faraon, wala ngang namatay sa mga hayop ng mga Israelita, ngunit nang matigas pa rin ito at ayaw pa ring payagan ang mga Israelita. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang puso ng tao at ang katapatan ng Diyos. Ipinakikita po ng tekstong ito ang kaibahan ng nagmamaktol na puso ng tao at ang tapat na proteksyon ng Diyos sa kanyang bayan. Ito ang ikalimang salot. Ang salot sa mga hayop na ipinadala ng Diyos sa Ehipto dahil sa pagtanggi ng Paraon na palayain ang mga Israelita. Una, ang maliwanag na utos ng Diyos. Paalisin mo na ang aking bayan upang sumamba. Sinabi ni Yahweh kay Moises na harapin ang Faraon na may bit-bit na mensahe. Ang layunin ng kalayaan ng Israel ay hindi lang para makatakas sa hirap, kundi para sumamba sa Diyos. Alam niyo po, dapat maging maliwanag sa atin ito na hindi tayo pinalaya ng Panginoon sa tanikala ng kaaway upang gawin ang ating mga sariling kagustuhan. Bagkus, ang una at marapat nating ganapin, sumamba tayo sa Diyos. Napakahalaga po na ating ganapin ang katotohanan ito sapagkat ito yung itinakda ng Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos palabas sa Ehipto. Ito yung kasalanan, ito yung bisyo, ito yung maling pamumuhay. Hindi lang para gumaan ang buhay natin, kundi upang ibalik sa Kanya ang pagsamba na nararapat. Ikalawa, ang pagkakaiba sa pagitan ng daigdig at ng bayan ng Diyos. Binagyang diin sa talata na namatay ang mga hayop ng mga Ehipsyo, ngunit walang namatay kahit isa sa mga hayop ng mga Israelita. Ipinakikita rito ang banal na pagkakaiba o ang divine distinction, ang pag-iingat ng Diyos, isang maliwanag na pagpapatunay ng kanyang pagsama sa kanyang mga anak. Sa gitna ng mga krisis, epidemya, kahirapan sa mundo, may espesyal na pag-iingat ang Diyos sa kanyang mga anak. Maaring makaranas tayo ng pagsubok, ngunit hindi tayo pababayaang tuluyang mawasak. Naalala ko po yung pagkakataon ng pandemic. Ano po? Nung naranasan natin ang COVID, ang lahat
sa buong sanlibutan nakaranas ng COVID. Pero ang mga anak ng Diyos ay may dakilang pag-iingat at pagbabantay ang Panginoon. Wala bang namatay na born again noon, Bernie? Meron naman po. Pero ang kaibahan dun sa mga kumilala sa Panginoon, nakita nila ang kamatayan bilang pagkakataon na makaisa ang dakilang manunubos. Alam niyo po yung may panganib, ang matigas na puso. Kahit nakita na ng paraon ang patunay na walang namatay sa hayop ng Israel, nagmatigas pa rin siya. Alam niyo, isang katotohanan, may mga taong nakakita ng kapangyarihan ng Diyos, nakaranas ng kanyang pagsama, pero nagmatigas pa rin ang puso. Naalala ko po yung ikinukwento ng ating kapatid, ano po, na sabi niya may namatay ako na kaibigan, pinuntahan ko. At nung ipagdadasal ko, sabi niya, mamamatay daw siya na hindi magbabago ng religion. Sabi nung kapatid natin, hindi religion ang dala ko sa iyo. Ang Panginoong Heso Kristo. Isa pong katotohanan na dapat nating maunawa na ang katigasan ng ulo ay nagbubunga ng mas malaki pang pagkawasak. Hindi po natin kinukondem yung pagkamatay, ano po, pero dapat po ito maunawa ng mga tao. We do not bring a new religion. We bring our Lord Jesus Christ. Huwag nating hintayin na mawala ang lahat sa atin bago tayo sumunod sa Diyos. Ang patuloy na pagsuway sa kabila ng mga babala ay tanda ng espiritual na kapansanan. Alam niyo po, ang nakalulungkot, yung bahaging ito ng banal na kasulatan, nagpakita nung ikalimang salot. Ano po? Hindi lamang simpleng alagang hayop. Yung mga kabuhayan, yung transportasyon, pati yung sa militar, yung mga kabayo, no? Sa isang iglap, iginuho ng Diyos ang ekonomiya ng isang makapangyarihang bansa dahil sa katigasan ng ulo ng pinuno. Mula sa tekstong ito, makikita natin yung inutusan ng Diyos si Moises, maliwanag niyan sinabi, paalisin mo na ang bayan na sumasamba sa akin. No? Marami sa atin ang humihingi ng tulong sa Diyos para makalaya sa utang, makalaya sa sakit, makalaya sa problema. Ngunit ang tanong, kapag pinalaya na ng Diyos, kamusta ang buhay? Sumasamba ba sa Panginoon? Sapagkat ang kalayaang bigay ng Diyos ay hindi para sa ating sariling luho, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Alam niyo, nung namatay yung mga hayop ng Ehipsyo, sa Goshen, kung nasaan naroon ang mga Israelita, walang namatay kahit isa. Ito ang patunay na alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya at siya ang tunay na nagbabantay. Alam niyo po yung krisis sa ekonomiya, talamak na sakit, kalamidad, ang Diyos ay nananatiling kanlungan ng kanyang bayan. Ang kanyang proteksyon ay tapat at may hangganan ng pinsalang maari nitong hantungan sa buhay ng mga mananampalataya. Kapag tinignan natin, ipinasuri ng paraon yung balita na walang namatay sa mga Israelita at napatunayan niyan totoo. Pero anong sabi ng versikulo 7? Ngunit nagmatigas pa rin ito at ayaw pa ring payagan ang mga Israelita. Mga kapatid, ang katigasan ng puso
ay isang bulag na riles patungo sa kapahamakan. Ilang beses na ba tayong binalaan ng Diyos sa ating mga buhay? Ilang beses niya na tayo binigyan ng senyales sa pamamagitan ng pangyayari o mga sermon na ating narinig. Pero pinipili pa rin nating magmatigas. Huwag nating tularan ng Faraon na hinintay pang gumuho ang buong kaharian bago mapagtanto ang kapangyarihan ng Diyos. Bilang hamon sa bawat isa sa atin ngayon, suriin natin ang ating mga puso. May bahagi ba ng ating buhay na kasalukuyang nagmamatigas laban sa kalooban ng Diyos? Naway piliin natin ang magpasakop sa Kanya. Kilalanin natin ang Kanyang pag-iingat at ialay natin ang ating buhay bilang tunay na pagsamba sa Kanya. Dumalangin tayo ng kapatawaran at yung pagkakataon na tayo'y nagmatigas, humingi tayo ng paglilinis sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong na ating masunod ng may kagalakan at pagpapakumbaba ang kanyang kalooban. At tayo magpasalamat sa pag-iingat niya sa ating buhay sa gitna ng krisis sa mundong ito. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang salot ng pagkamatay ng lahat ng hayop sa Ehipto ay pagpapatunay ng iyong kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kami po'y nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na kami hindi nakinig sa iyo at hindi kami nagbigay ng katapatan dun sa aming pagsunod sa iyong dakilang kalooban. Ang aming panalangin, Ama, kami po ay isama mo sa landas ng katwiran. Hayaan mong matuwid kami. Hayaan mong lakaran namin yung landas ng katotohanan upang kami ay tunay na mamalagi sa iyong dakilang kalooban. At Lord, sa mga pagkakataon na kami po ay hindi nakinig sa iyo, hayaan mong kami kalooban mo ng pagkakataon na maituwid at tunay na ang landas ng kalayaan ng aming Panginoon ang aming lakaran. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Don Marcelino sa probinsya ng Davao Occidental. Ang aming panalangin ng bayan ng ang katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Don Marcelino ay magkaroon ng unawaan, pagpapakumbaba, pagmamahalan, pagkakaisa, maging dahilan upang maitatag ng Santong Espiritu ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Don Marcelino. Maging dahilan kung bakit dumaloy ang kapangyarihan, ang kalwalhatian, ang fire of revival sa buong Don Marcelino. Ayan mong dumaloy din ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros, Kilusan, ang mga bayang ito ng may kalwalhatian, maranasan ang pagsama at pangunguna mo. Hayaan mo amang Diyos na maranasan ang iyong pagkilos ng may kapangyarihan at kaunlaran. At dumalo ito sa buong Mindanao, sa buong Visayas at sa buong Luzon. Hayaan mong matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagsama at pangunguna mo, Panginoon, sa mga misyonero at sa mga OFWs na itinalaga mo at dinala sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan. Hayaan mong maranasan nilang yung pagsama at pangunguna. Gayun din sa mga training agencies namin, katulad ng May Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw pong magkaloob ng lahat ng pagsama at pangunguna mo sa mga bayang ito pang maranasan ng
dakilang pagkilos mo. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Ang aming panalangin, ikaw po amang Diyos, ang patuloy na maglantad ng lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay na ang panghawakan ng iyong mga lingkod ay ang pagsama at pangunguna mo. Idinadalangin din namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa mga bansa ng Cambodia, Vietnam, South uh, Thailand, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ang mga bayang ito. Dumaloy ang kaluwalhatian mo. At sa pangalan ni Jesus, mapangyari ang pagsama mo sa mga bayang ito. As we also pray sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan, mangyari ang iyong kalooban, dumaloy ang iyong kaluwalhatian at maranasan ang iyong pagsama. As we also pray, Panginoon, sa China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Hiling namin ang iyong pangunguna sa mga bayang ito at mapangyari ang dakilang kalooban mo. As we declare peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare there's no house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise